Okay. So, hindi ko na po i-discuss ang introduction, pero malinaw sa intro na ang after salvation is nurture or follow-up. Ang word dyan is shepherding. Ang discipleship is different. Kaya sa 5 lessons na ipipresent, pakita nyo, higit pa, more than pa ang discipleship is a nurture at follow-up. After salvation, follow-up talaga. Pero ang discipleship is different. So tonight, meron akong ipakita sa inyong first lesson na mahaba siya. Ang unang description ng disciple of Jesus Christ is, he is a learner. Learner. Matthew chapter 10, verses 24 and 25. Okay. Sa verse 24, sa King James, New King James, at saka English Standard, ang ginamit na word is disciple. Pero sa NIV, ang ginamit ay student. Kaya I will read verse 24. The student is not above his teacher. Sa King James, a disciple is not above his teacher. Ang right word talaga dyan is disciple. Kasi ang Greek word is mathetes. Sa NIV, ang ginamit na word is student. Yun ang first description ng disciple. A disciple of Jesus Christ is a learner. Kaya verse 24, the student is not above the teacher. And then number 2, the same verse, nor a servant above his master. Ang second description ng disciple of Christ is he is a server or a servant. Punta mo natin yung learner. Ang Kristiyano, marami siyang alam. Kahit hindi siya pumasok sa paaralan, may alam pa rin yun. Ang alagad ni Kristo is a learner. He is a student of the Word of God. O sinama ko dito yung Hebrews chapter 4 verse 12. It's about the Word of God. Sa Hebrews 4:12, merong 3 description sa Word of God. The Word is alive, the Word is active, the Word is sharper than any double-edged sword. Yun ang Word of God. Kaya powerful talaga siya eh. Ang disciple is a learner. Of all the teachings, a learner should first of all put much time in the Word of God. Kaya normal sa Kristiyano ang magbasa. Pero sa disciple of Jesus Christ, hindi lang normal ang magbasa. Kung hindi, you go deeper into your studies of the Word. Kaya learner. He learns every day. Kasi learner talaga siya. Okay. Pangalawa, yung Word of God, may magagawa sa buhay natin. The same verse. So yung verse 12, bagamat isang verse lang siya, mayroong 5 points dyan eh. Yung pangalawa ay, what the Word of God can do to you. 1, the Word penetrates into your soul, into your spirit, soul, and body. Na-mention talaga yan. Yung isa sa prueba na ang tao is a tripartite being. Ang pinaka-strongest proof is 1 Thessalonians 5:23. Man is a tripartite being, composed of spirit, soul, and body. Pero Hebrews 4:12, pareho rin. Nabanggit yung spirit, soul, and body. Ang Word of God can penetrate sa kaloob-looban. Yung dividing between soul and spirit, pasok talaga siya dyan. Ganun ka-powerful ang Word of God. Kaya hindi dapat katakutan natin ang mangaral ng salita ng Diyos. And then yung panghuli sa verse 12, the Word judges the thoughts and attitudes of your heart. Parang pag Kristiyano ka na, medyo madali mong ma-discern ang Word of God. Kasi mako-compare mo yung dati mong buhay, dati mong paniwala, ngayon may kaibahan na. Because the Word judges the thoughts and attitudes
of your heart. Ganun ka-powerful ang Word of God. Kaya ako, much time talaga ang ini-spend ko sa studying the Word of God. And then yung mga natutunan ko, tinuturo ko rin. Kaya tomorrow morning, nasa Kapas Tarlac ako eh. In the afternoon, nasa Iba Zambales. Kaya nakakalabas na ako eh. Mayroong mga teaching assignment. Tinanggap ko na lahat ng mga invitation kasi very important, Word of God. Ituro. Okay. Balik ulit tayo. Unang description sa disciple, he is a learner. Kaya talaga yung Word of God, pinag-aaralan mo, pabalik-balik, Old and New Testament. Pangalawa, ang disciple is a servant. He serves. Itong binanggit sa verse 24. The student is not above the teacher, nor a servant above his master. Verse 25. It is enough for students to be like their teachers and servants like their masters. So ang goal of a disciple is being like Jesus Christ or Christ-likeness. Nangulugan lamang na habang tumatagal tayo sa pagka-Kristiyano, lumalalim ang kaalaman sa ng Diyos, ang buhay natin nababago rin. Naging kamukha ni Kristo. It is enough for the student to be like their teacher. It is enough for servants to be like their masters. Ngayon, pag sinabi nating Christ-likeness, sana lahat ng aspeto sa buhay ni Kristo makita sa buhay natin. Hindi lang kasi si Kristo dumating para ipakilala ang Ama. Through Jesus Christ and through His Word, nakikilala natin ang Ama. Nadadagdagan yung pagkaalam natin. So, knowledge about Jesus Christ. Not only that, kundi yung buhay natin sumasang-ayon. Sa gospel, sinabi ni Kristo, pag sinampal ka sa kanang pisngi, bigay mo yung kaliwa. Normally, hindi mo kayang gawin yun eh. Kasi masakit. Pero sabi ni Kristo, ibigay eh. Unintentional na sampal ka. Ngayon, kung nagsusuri yung tao, gagawin pa uli, bigay mo yung kaliwa, di ba? Kaya mahirap. Ang buhay Kristiyano mahirap, lalo pag disciple of Jesus Christ. Kung ano yung attitudes ni Jesus Christ nung nasa lupa pa siya, sana ganun din tayo. Yun ang goal of discipleship. Goal of a disciple. Yung hazard, pag talagang maging alagad ka ni Kristo, may hazard dito eh. Okay, part of verse 25. If the head of the house has been called Beelzebul, yung house na binanggit dito, household of God, na nag-start sa Pentecost hanggang ngayon, yun ang church, which is the body of Christ. Yun ang household na sabi ni Kristo. Ang head of the household, si Jesus Christ. Pero tinawag siyang Beelzebul. Ang tawag na Beelzebul is one of the many names of Satan. Merong more than 20 names si Satan sa Bible, and one of that is Beelzebul. Ang punto rito ay, si Kristo tinawag na Satanas or Beelzebul, which is a wrong accusation against Jesus Christ. Pero si Kristo, anak ng Diyos, tinawag na Satanas, Beelzebul. Okay. Kung ginawa yan kay Kristo, paano ikaw? Verse 25 again. If the head of the house has been called Beelzebul, how much more the members of his household? In other words, kung ginawa ng mga tao kay Kristo yan, gagawin ba sa iyo? Yes, gagawin. Siguro hindi ka tawaging diablo, pero pwede kang tawaging demonyo. Ewan ko sa inyo, pero ako natawag na talaga. Yung ang tao'y galit, lumalabas talaga yung iba't ibang salita, dinidescribe ka nila na hindi naman totoo. Dito, kung ikaw ay disciple, paano ka mag-react? Disciple ni Kristo. Kaya ang ordinary Christian, mahirap harapin ang ganito eh. Kaya tama si Grace eh. Posible kang Kristiyano, pero hindi ka alagad ni Kristo. Kasi ang gadaanan mo, iba eh.
Okay. So, dito yung description ng disciple, dalawa. He is a learner, he keeps on learning. He is a servant, he keeps on serving habang nabubuhay sa mundong ito. Dahil ang goal mo is to be like Jesus Christ, dadaan ka ng maraming hazards. Yung mga false accusations against you. Mga kapatid, tiisin natin to. Ginawa nila kay Kristo, gagawin din sa iyo. Kaya huwag ka nang magtaka. Ano lang, pakiusap lang. Pag pinagsabihan kang demonyo ka, huwag mong sagutin na praise the Lord. Ang ibig sabihin, sumang-ayon ka sa sinabi niya na hindi ka naman totoong demonyo. Kaya huwag sumagot ng praise the Lord. Manahimik na lang. Kaya kung sumagot kang balagbag, pareho na kayo. Kaya dito mahirap talaga ang disciple of Jesus Christ. Now, from verse 26 hanggang 42, merong 5 marks, palatandaan, yung totoong disciple of Jesus Christ. Okay, fasten your seatbelt na, medyo mabigat ito. Kaya iba ang Christian, iba ang disciple ni Jesus Christ. Pero lahat ng disciples are Christians, but not all Christians are disciples of Jesus Christ. Okay, unang palatandaan, first mark, verses 26 hanggang 31. At ang unang mark ay, he is not afraid of anybody or any situation. Sa King James Bible, ang ginamit na word ay fear. Fear not. Fear not. Sa NIV, ang ginamit ay, he is not afraid. 3 times binanggit. 3 times. Sa verse 26, so do not be afraid of them. That's the first one. Yung second sa 28, do not be afraid of those who kill the body. And then third, nasa verse 31. So don't be afraid. You are worth more than many sparrows. So 3 times. Okay, for the sake of information, ang word do not be afraid or fear not is mentioned throughout the Bible 365 times. Gulat kayo, no? 365 times. Anong ibig sabihin yan? Bawat araw, mayroong isang do not be afraid. Do not be fearful. 365 times yan. From Genesis 1 up to Revelation 22. Pero dito sa first mark, 3 lang. Do not be afraid. Do not be afraid. Bawat banggit ni Kristo, do not be afraid, meron siyang reason. Merong reason siya. Okay, verses 26 and 27. So do not be afraid of them. Ang tinukoy tao. Do not be afraid of them, for there is nothing concealed that will not be disclosed, or hidden that will not be made known. Ang tinukoy dito ay works. Ikaw as a Christian, as a disciple of Jesus Christ, may mga ginagawa ka. Pero hindi ka takot sa tao kasi yung ginagawa mo hindi questionable. Yung ginagawa mo, alam ng nakikita ng mga tao, nakikita ng Diyos, alam ng Diyos. Kaya sabi sa 26, do not be afraid of them, for there is nothing concealed that will not be disclosed. Yung mga nakatago, lalabas yun balang araw. Pero ikaw hindi takot. Wala ka naman nakatago. Or hidden that will not be made known. So works yan, works. Pagdating sa verse 27, words. Words. What I tell you in the dark, speak in the daylight. What is whispered in your ear, proclaim from the roofs. So may kaibahan. Ang verse 26, yung works. Yung works ng Kristiyano. Verse 27, yung words. Wala ka namang, hindi ka naman nagsinungaling. Wala ka namang sinisiraan. Hindi ka naman nagsalita ng hindi totoo. Kaya bakit matatakot ka? Aywan ko
kayo, pero ako, naakusahan talaga ako eh. Katakot-takot na accusation. Noong una kong marinig, hindi ako makapagsalita, nanahimik lang ako eh. Kasi, pag magpaliwanag ka, pinagtanggol mo yung sarili. Kaya, o sige, i-prove nyo kung totoo o hindi. Kung totoo, di parusahan ako ng Diyos, eh hindi naman totoo. Kaya dito pumasok ang disciple ni Jesus Christ, he is not afraid. Una, wala ka namang ginawang masama. Wala kang ninakawan. Wala kang niloko. Pangalawa, hindi ka nagsalita ng masama. Hindi ka naninira. Hindi ka nag-accuse. At hindi ka nag-manufacture ng kwento. Pag ito ay totoo sa buhay mo, walang dahilan na matakot ka. Wala. Yan ang sinabi ni Kristo. Do not be afraid of them. Akusahan ka sa mga ginagawa mo, hindi naman totoo. Don't be afraid. Akusahan ka sa mga sinasabi mo, hindi naman totoo. Don't be afraid. Ano man ang sabihin ng tao, hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay kilala ka ng Diyos at alam ng Diyos ang iyong ginagawa. Okay. Number 2, sa verse 28, second time na binanggit, do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul. Mayroong mga tao talaga na gusto kang patahimikin. Gusto kang patayin. Ang magagawa ng tao sa iyo ay patayin yung iyong human life. Pero ang hindi niya magawa ay ihulog sa impyerno ikaw. Yung Kristiyano hindi. Okay. Verse 28 says, do not be afraid of those who kill the body. Magagawa ng tao yan but cannot kill the soul. Rather, be afraid of the one who can destroy both soul and body in hell. Kaya dito, dalawa. Kanino ka ba takot? Sa tao o sa Diyos? Kaya yung buhay ng alagad ni Kristo is in the hands of God talaga. Kasi pag nasa labas ka sa mission field, mapanganib na, hindi mo alam kung sino yung makaharap mo, makausap mo, bigla-bigla na lang. Ako, matandaan ko dyan sa Pasay, wala na akong ginawang masama. Merong isang mayaman na nirecruit ako mag-survey sa squatters area. Then nag-survey ako. Tapos ay mamigay ng mga Christmas gifts. Merong isang lugar na medyo magaganda naman. Gusto nang magpasama sila. Ayaw ko. Sabi ko, hindi po pwede. Dito to sa mga mahirap lang. Sa galit niya, sabi niya, di mo ba alam, pulis ako? Naglabas agad ng baril? Hindi ako makatakbo hindi ako makapagsalita kasi baril ang nakita ko Kapag nabigla ka, wala ka talagang magawa. And then, hindi naman natuloy. Noong nasa harapan niya ako, hindi rin ako natakot. Pero noong pinaalis na niya ako, doon ako naisip, ano kaya kung binaril ako, di ba? Din dyan din sa Pasay, sa Pasay. Mayroong dalawang nag-riot dyan, dalawang grupo, naghabulan. Naghintay ako ng jeepney. Pero inabot ako ng pangalawang grupo at tinanong ko, kasama ka dyan sasaklakin kita. Gulat ako ginagawa. Naghintay ako ng jeepney. Kaya napatunayan ko na pag ang Diyos pala ay mayroong pang plano sa buhay mo, hindi ka talaga mamamatay. Kahit nasa harapan Kaya praise the Lord, makapangyarihan talaga ang Diyos. Bakit ka matakot? Wala ka namang ginawang masama, di ba? Bakit ka naman matakot sa tao? Ang kaya niya patayin ang katawan. Pero dapat ang tao matakot sa Diyos kasi ang Diyos lang talaga ang makapagtapon ng tao sa impyerno. Yung impyernong binanggit dito, ito yung Gehenna. Sa verse 28, do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul, but rather be afraid of the one who can destroy both soul and body in hell. Okay, yun ang pangalawa, Hindi dapat matakot ang alagad ni Kristo. And then yung pangatlo ay verses 29 to 31.
Nasa 31 yung, so do not be afraid. Ang tinukoy naman dito yung pagkain at kailangan ng tao. At si Kristo gumamit ng dalawang ilustrasyon. Yung sparrows of the air at saka hairs of your head. Kaya dito talaga pinakita ni Kristo na kung ang mga maya, sa Tagalog kasi maya kung yung mga maya ay pinapakain ng Diyos, ikaw pa kaya? Okay, verse 29. Are not two sparrows sold for a penny? Gawin natin sa kalagayan natin. 2 maya, piso. Ini sa ating ang piso makabili ng 2 maya. Mura. Kung 2 piso, 5 maya na yon, may plus 1 na. Kung ang maya ay mura, murang-mura sila, pero pinakikialaman sila ng Diyos. Verse 29 again. Are not two sparrows sold for a penny? Yet not one of them will fall to the ground outside your Father's care. Ano yung ibang nagturo, pinakinggan ko, kasi yung maya mula sa itaas nahulog, ang ibig sabihin namatay. Namatay ang maya. Siguro na baril o kaya ay naglaro yung mga bata, hinahabol yung mga ibon, kaya pagkahulog, namatay. Alam, tiningnan ko yung kahulugan nito, hindi yun ang ibig sabihin, yung fall to the ground, namatay. Kasi ang maya, normal sa maya yung patalon-talon. Ang tawag niyan hopping, talon-talon. Kasi yung ibon, lalo na yung maya, yung malikot malikot siya. Ngayon nasa isang sanga, may nasa kabilang sanga. Paminsan doon sa itaas, mamaya nasa baba. So ang punto ni Kristo dito, yung bawat talon ng maya ay alam ng Diyos. Ulitin ko yung verse 29 Are not two sparrows sold for a penny? Yet not one of them will fall to the ground outside your Father's care. Bawat talon ng maya ay alam ng Diyos. Then verse 31. So don't be afraid. You are worth more than many sparrows. Kung yung mga maya kumakain hindi nagtatanim, ikaw pa kaya? So dito pinakita yung ating provisions. Hindi kailangan magnakaw para mabuhay. Mahirap din mangutang kasi pag walang bayad, may tubo pa yan. Ano kaya kung sa Diyos nang dumiretso? Sabi ng Diyos, yung mga maya nga, pinapakain ko, ikaw pa kaya? Kapag kailangan mo, hindi ko kayang i-provide. Kaya mga kapatid, ang manggagawa ng Diyos, yung alagad ni Kristo, yung kanyang mga pangailangan sa araw-araw, pagkatiwala mo na sa Diyos. Kung ang maya na mura ang halaga, pinakikialaman ng Diyos, ikaw pa kaya? Mas mahalaga ka sa mga maya. And then, ang second illustration na ginamit niya, sa verse 30, yung buhok sa ating ulo. Verse 30, and even the very hairs of your head are all numbered. Ano yung ibig sabihin dito? Sabi ng yung mga doktora, ang buhok ng tao, pag kumpleto pa, yung pang wala pang nahulog, pag kumpleto, 140,000 yan. Yung kumpletong buhok sa ulo, 140,000. Okay. Now, sa bawat buhok, mayroong number. Baka ngayon yun lang narito. Ito ang ibig sabihin talaga. Yung bawat buhok natin may number. Mayroong number 1, number 2, number 3, hanggang number 140,000. Okay. Pag nag-shower ka, for sure may nahuhulog. Di ba? May buhok na nahulog. Ngayon, binibilang mo ba yung nahulog? Uy, 10 yung nahulog ngayon. Kahapon, 15 nahulog. Siguro binibilang mo. Pero hindi yun ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin ay, yung buhok na nahulog, alam ng Diyos kung anong number.
Yun ang ibig sabihin ng verse 30. And even the very hairs of your head are all numbered. Alam ng Diyos kung anong number. Maaring ang isa number 100, ang isa ay number 120, ang isa ay number 210. Hindi natin alam yun. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Kung ang buhok natin, nasa tingin natin hindi ganun mahalaga, pinakialaman ng Diyos, ikaw pa kaya? Don't be afraid. Galing talagang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Kaya sabi niya, ikaw alagad ko because you're serving me, because you're learning my word, I will take good care of you. Kaya don't be afraid. Number one, bakit? Wala ka namang ginawang masama. Wala ka namang sinabing salitang masama laban sa kapwa. Wala kang ginawa. Ba't matakot ka? Pangalawa, huwag kang matakot sa tao. Ang magagawa niya ay patayin lang iyong katawan. Pero kung may plano ba ang Diyos sa buhay mo, bubuhayin ka talaga ng Diyos kasi may ipapagawa pa sa iyo. Ngayon, tungkol sa iyong mga kailanganin sa bawat araw, pagkain, pamasahe at iba pa, sabi ng Diyos, yung maya nga hindi nagtatanim, pinapakain ko, ikaw pa kaya? Yung buhok sa ulo mong nahulog, alam ko yung number. Hindi ko pa kaya alam yung kailangan mo ngayon at bukas. Kapatid, ang pagsunod at paglilingkod sa Diyos hindi sayang. Dahil ang ating Diyos, maaasahan. Ang sabi niya, don't be afraid. Kaya ang alagad ni Kristo, hindi siya natatakot. Meron siyang Diyos na maaasahan, mapagkatiwalaan, at hindi ka pababayaan. Pag susunod ka sa Kanya. Okay, so that's the first mark. He is not afraid of anybody or any situation. Medyo mabigat-bigat, no? Okay, number 2. Mas mabigat itong number 2. Verses 32 and 33. Whoever acknowledges me before others, I will also acknowledge before my Father in heaven. But whoever disowns me before others, I will disown him before my Father in heaven. Kaya ito talaga totoong Kristiyano. Bakit? Binanggit yung heaven Karating siya sa langit. Okay. Itong 32 and 33, ano siya yung opposite? Kristiyano pa rin yan, pero opposite. Yung verse 32, tumukoy sa totoong alagad ni Kristo. Masalita siya. Hindi siya mahiyain. Ang ginawa niya ay pinakilala niya si Kristo. Alam ba, may kwentuhan sila, magkaibigan, o magkumpare, o magkamag-anak. Hindi niya wakasan ang kwentuhan na hindi maipakilala si Kristo. He acknowledges Jesus Christ on earth now. Pinakilala niya talaga si Kristo. Di ba ito yung sa Acts 1:8? And you will be my witnesses. Ang normal Christian, pinakilala talaga si Kristo. Okay. So, ang alagad ni Kristo ay active witness. Active witness. He is talkative about Jesus at all times and in all places, even in different and difficult situations. Ang pagpapakilala kay Kristo sa ibang tao, sa pasimula mahirap. Pero habang tumatagal, medyo madali na lang. Parang pasanayan din. Anumang bagay na magpasimula ka pa mahirap. Pero ang maganda, habang tumatagal, naging sanay ka na. So sabi ni Kristo, when the Holy Spirit shall come upon you, you will receive power and you will be my witnesses. So talagang active witness talaga tayo. Ngayon, pag ikaw ay passive witness, ano yung ibig sabihin yan? He lives a good and godly life, but he is silent about Jesus. Maganda yung uri ng buhay niya. Good Christian life, godly life, but he is silent about Jesus Christ. And then yung number 2, he is a good example at home, community, work, and church, but he is silent about Jesus. Kahanga-hanga yung kanyang
buhay. Ang problema lang, silent siya about Jesus. Yun ang passive witness. Ang gusto ni Kristo, maging active witness ka. Verse 32 says, whoever acknowledges me before others, I will also acknowledge before my Father in heaven. Okay. Ang ibig sabihin niyan, pag buhay ka pa sa mundo, tingnan niyo ang ating outline. Meron akong ginawa dyan, letter B. Jesus commanded the disciples, be my witness. Nakapattern siya sa Acts 1:8. Okay. Number 1, a witnessing Christian. Whoever acknowledges me before others, I will also acknowledge him before my Father in heaven. Okay. Letter A, activity. Telling others about Jesus Christ. Letter B, time. Now, while you still have the time. C, place on earth while you are still alive. And then rewards. In heaven, Jesus will acknowledge you before the Father. Ito yung eksena. Dahil dito sa lupa, nung buhay ka pa, talagang pinakilala mo si Kristo. Hindi mo siya ikinahiya. Kahit anong sitwasyon. Sinisingit mo talaga si Kristo. Pag umalis ka na sa planet Earth, dumating na sa kalangitan, mula sa lupa, ang susundo sa iyo, angels of God. Ang bawat Kristiyano, may nakatukang anghel. So, sunduin ka ng anghel, dadalhin ka sa kalangitan. Doon sa harap ni Kristo. Okay. Anong gagawin ni Kristo sa iyo? Titingnan ka lang. Titingnan. Mag-eyes to eyes lang kayo. Pero kung ikaw naman ay witnessing Christian, palasalita ka, pagdating mo sa kalangitan, meron kang glorious entrance. Si Kristo mismo magsasabi sa iyo, welcome home, my child. Dahil pinakilala mo si Kristo sa ibang mga tao, ang gagawin ni Kristo, ipakilala ka sa kanyang Ama. Maraming descriptions na lalabas sa kanyang bibig, it's all about you. Parang gumanti si Kristo, no? Dito sa lupa, may ginawa ka para sa kanya, pinakilala mo si Kristo. Pagdating mo sa langit, si Kristo naman ang magpakilala sa iyo sa kanyang Ama. Yun ang verse 36 at 32. Whoever acknowledges me before others, I will also acknowledge him before my Father in heaven. Kaya dapat talaga palasalita ang Kristiyano. Pakilala mo si Kristo. On the other hand, yung verse 33, whoever disowns me before others. Sa King James, ang ginamit na word ay deny. Whoever denies me before others, I will also deny him. Okay. Yung word disown at saka deny, ang kamukha dito, yung si Pedro. Di ba nung pinagkaila niya si Kristo? Kasi nahuli siya ng isang dalagita, sabi, ay di ba ikaw ay barkada ni Jesus? Nagkaila siya, no? Ngayon, tinalikuran na ba siya ni Kristo? Hindi. Alam ni Kristo na si Pedro ay nagsinungaling dahil natakot siyang patayin. Pero pinabalik naman siya uli. Na-restore siya uli. That's another topic. Ngayon, yung word disown or deny, magagawa ba ng Kristiyano ngayon? Yes. 4 na paraan. Number 1, by your silence. You deny Jesus Christ by your silence. Wala kang sinabi. Number 2, by your bad example. Sinabi mong Kristiyano ka, pero mali naman ginagawa mo. Number 3, by your ungodly behavior. Yung kilos, hindi makadiyos. And then number 4, by your questionable activities. Yung 4 na yan, dinideny mo. Dinidisown mo si Jesus Christ. Okay. Dahil dito sa lupa, silent ka about Jesus Christ, ano ang gagawin niya? Whoever disowns me before others, I will also disown him before my Father in heaven. Langit pa rin siya. Yun lang, hindi siya ipakilala ni Kristo. Eyes to eyes lang sila. Di ba nakakahiya? Para bang kumatok ka sa bahay, binuksan ng
may-ari ng bahay, wala mang sinasabi, tuloy po. Walang sinabing, good morning, tuloy po, wala. Basta tiningnan ka lang. Di ba mahiya kang pumasok sa ganyan? Ganyan din sa mga Kristiyanong tahimik sa mundong ito. Ayaw ipakilala si Kristo. Pagdating mo sa langit, yan, tahimik din si Jesus Christ. Kaya mamili ka. Are you a witnessing Christian? Active witness? Or a silent Christian? It's up to you. Basta ito ang sinabi ng Bible. Okay. Tuloy na tayo sa pangatlo. Mabigat din tong pangatlo. Involve ang family. Involve ang family. Okay. Yung first mark is, do not be afraid. Second mark, tell others about Jesus Christ. Acknowledge Jesus before others. And then third is, he loves the Lord Jesus Christ first above his family. Kaya dito mamimili, no? Pinapipili tayo ni Kristo. Sa buhay mo, sino ba talagang una? Sino bang pinahalagahan? Yun ang binanggit sa verses 34 up to 37. So ang disciple of Jesus Christ is, he loves the Lord Jesus Christ first above his family. Okay. Dito sa ating outline, may pinakita akong 4 na institutions. There are 4 institutions that God established on earth. Number 1 is the human family. Number 2 is the human government. Number 3 is the Christian church. Number 4 is the millennial kingdom. Pero ang ating pag-usapan, yung human family. Kasi yun ang binanggit sa 34 to 37. Okay. Verse 34. Do not suppose that I have come to bring peace to the earth. I did not come to bring peace but a sword. Ang dala niya sword eh. Di ba ang sword ay, the sword divides? Verse 35. For I have come to turn a man against his father, a daughter against her mother, a daughter-in-law against the mother-in-law. 36. A man's enemies will be the members of his own household. 37. Anyone who loves their father or mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves their son or daughter more than me is not worthy of me. So mabigat din to eh. Pag ikaw ang anak ay Kristiyano at ang iyong tatay at nanay hindi Kristiyano at nakatira ka sa kanila, medyo maninimbang ka. Lalo na pag yung magulang ay aktibong membro sa isang church na ang katuruan ay iba sa tinanggap mo. Maninimbang ka. Praise the Lord sa mga anak na Kristiyano, kung ang magulang nila ay membro ng ibang pananampalataya, pero hindi naman mahigpit. Mapalad sila. Kasi nasasabi pa rin nila yung kanyang pananampalataya, plus may kukwento rin, di ba? Pero marami talaga magka-problema. So, ang father ay Christian, ang anak ay hindi Christian, o ang anak ay Christian, ang father ay hindi, magkakaproblema. Yun ang binanggit dito. Kaya, sabi ni Kristo, ang dala ko, sword, division. And then, direktang sinabi niya sa verse 36, a man's enemies will be the members of his own household. Kaya very important yung sinabi ni Pastor Dana, pag church planting, targetin natin yung tatay ng tahanan. Kasi kung mag-start tayo sa mga batang maliit, pataas, medyo mabagal, matagal. Ako, inuuna ko yung bata para makatuloy ako sa bahay. Kasi madaling makatuloy sa bahay pag yung anak ay naturuan mo sa labas. Tapos pupunta ka sa bahay, kilala ka na ng mga magulang kasi nagkukwento yung bata. So tulay lang yung bata. Pero ang ultimate goal mo is the whole family, starting with the father. Kasi pag nakuha mo na yung father, parang nakuha mo na yung buong pamilya. Ayaw natin ng hiwa-hiwalay kasi hindi kalooban ng Diyos na ang pamilya ay ma-divide. Kailan sinabi ni Kristo, worst comes to worst,
Huwag mo nang ikahiya yung iyong panampalataya. Huwag mo na akong ikahiya sa kanila. You side with me. Yun ang binanggit ni Kristo. Verse 37, anyone who loves their father or mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves their son or daughter more than me is not worthy of me. So pabilang pinag-usapan. Dito sa ating outline, ito pa rin ang goal natin, ano? Number 1, human family. The human family is the smallest unit where the image of God is manifested. Okay, there should be unity in the family. And there is diversity in the family. And there is also harmony in the family. Unity, dapat magkaisa sila. Paminsan ang panampalataya ng tao, yun ang magdi-divide. Kaya ayaw din natin yun. Kaya lang sila nagkagulo dahil nagkakaiba na yung pananampalataya nila o paniniwala. Kaya maganda sa Bible study, yung buong pamilya ay nandyan. Ang exception lang, kung ang head of the family ay nasa ibang bansa nagtatrabaho. Yun lang exception. Pero kung nandito man lang sa lugar nagtatrabaho pag-araw, di gabi ang Bible study. O kaya, pag linggo walang trabaho, yun ang panahon na i-Bible study yung family. O kaya Sabado ng gabi. It's up to you. Basta ang target natin, the whole family. Bakit tatay? Yung Philippian jailer. Yung Philippian jailer, ha? Di ba, nauna siyang naligtas doon sa kulungan? Anong ginawa niya? Lumabas siya, pumunta sa bahay, dinala si Paul and Silas. Si Silas at saka si Paul ang nagturo sa kanya. Naligtas yung buong pamilya. Nabaptize pa nga. And then yung si Lydia, di ba? Na-save si Lydia. Tapos dinala si Pablo at si Silas doon sa bahay nila. Nag-Bible study doon. At nagkaroon ng church. Kaya pamilya talaga eh. Tingnan niyo sa letter B. Number 1, human family, and the letter B. The human family is under heavy attack by the devil and his allies. There is division and deception within the family. And division and religious division. Next, material and financial division. Maraming dahilan eh. Na-divide ang family because of that. Pero may mga halimbawa tayo sa Bible that the human family is the target and focus of church planting. Aside sa Acts 16, mayroon pang iba. Pamilya talaga. At mag-start sa tatay. Okay, letter B. Sa Roman numeral 3, letter B, the human family is now the battleground between God and Satan. I agree. The Christian family should focus, the Christian ministry should focus on the family. Sound and clear teaching of spiritual salvation. Of all the teachings, dapat sound and clear tayo pagdating sa spiritual salvation. Letter B, solid teaching on nurture and follow-up. Solid teaching on nurture and follow-up. Pag sinabi nating nurture, ito yung, now that you are a Christian, spend time in prayer. So turuan mag-pray sila at mag-spend time in prayer. And then turuan sila magbasa ng Bible at mag-spend ng time of devotion or quiet time ang tawag. Silent period when you read the Word of God and then tinitingnan mo kung paano may apply sa buhay. And then corporate worship, kung meron man, kami nakabalik na kami sa worship the other Sunday lang eh. Pero mo, nag-stop kami February last of this year. March hanggang buong October wala kaming worship eh. Last Sunday lang kami nag-worship. Pero lahat dumalo eh. Sa church namin sa San Pablo. Meron kaming chapel doon. Okay. Sound and clear teaching on spiritual salvation. Solid teaching on nurture and follow-up. And then strong teaching on genuine discipleship. Strong teaching on genuine discipleship. Okay. Number 2, the position of Jesus. He brings a sword. Sa verse 34 yan. What a sword does. The sword eliminates peace. Nawala yung katahimikan ng pamilya. And then the sword causes division, which is right. And number 3, when Jesus becomes the savior of his life, he demands allegiance and loyalty.
Kaya dito makita talaga yung totoong Kristiyano, totoong alagad ni Kristo. Hindi siya mananahimik eh. Okay. Family division. A man, believer, against his father, unbeliever, or vice versa. A daughter, believer, against her mother, or vice versa. A daughter-in-law, believer, against her mother-in-law, or vice versa. And then verse 36, a man's enemies will be the members of his household. Your relationship with Jesus is the cause of the division. Can be. Your embracing the Christian faith is the cause of the division. Totoo. Your being Christ's witness to others is the cause of the division. And your dedication to Christian mission is the cause of the division in the family. So maraming dahilan kung bakit na-divide ang family. Pero it is never our intention to divide the family. Ang church planting, dapat pamilya talaga ang target. Biro mo kung meron kang isang pamilya na 10 ang anak, all grown up, pag nakuha mo yung tatay, kuha yung mga anak, nagsipag-asawa, may mga anak din, isang kongregasyon na, di ba? Eh kung meron kang 5 pamilyang ganyan, malaki na yung kongregasyon mo. Kasi ang ating lipunan, patriarchal, yung tatay talaga ang final say. Kaya targetin natin yung mga tatay. Ayaw natin na ma-divide ang family. Hindi kalooban ng Diyos yan. Kaya sa church planting, unahin natin ang tatay. Ang third mark of a genuine disciple of Jesus Christ is he loves Jesus Christ ahead of his family. Mas mahal niya si Kristo kaysa pagmamahal niya sa pamilya. Okay. Sa next page, sa kalagayan, letter C, who do you love first in your life? Number 1, God's first and foremost demand to you. May mga verses ako dito Deuteronomy chapter 6 verses 4 to 5, Matthew 22 verses 36 to 40, Luke chapter 10 verses 25 to 30. Parehong pinag-usapan. Love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. Kaya ang disciple ni Kristo, talagang mahal na mahal niya ang Diyos. He loves the Lord with all his heart, soul, mind, and strength ahead of the family. Pero hindi ganyan ang maraming Kristiyano. Pag sinabi ng tatay, tamimi na. Noong, kasi twice na ako nakapuntang Israel, yung year 2008, yung 2008 na trip namin, doon kami tumira sa Nazareth. Mayroong Southern Baptist Church yun, doon kami nagsimba. Kasi inabot kami ng Sunday. Okay. Sabi ng isang pastor doon, i-watch niyo mamaya, mayroong bagong Muslim na na-convert. High school student siya. Na-convert siya sa Christian school. Kasi yung mga Arab Muslims, nagpapaaral din sa Christian school. Doon sa Christian school, kasi malaki yung church, malaki rin yung school, doon siya, na-save siya. Nagtanong siya, ngayong Christian na ako, saan ba akong sisimba? Sa mosque o sa church? Kaya tinuruan siya, it's up to you. Pero ang totoong alagad ni Kristo, unang mahalin niya ang Diyos, higit sa pamilya niya. Kaya hindi siya, binigyan siya ng Bible, tinanggihan niya, sabi niya, huwag na, mahalata eh. At saka, huwag niyo akong dalawin sa bahay. Huwag niyo akong ihatid. Huwag. Basta, totoo yung pagtanggap ko kay Kristo, mahal ko ang Diyos, gusto ko siyang sambahin. Kaya sa linggo ng umaga, dito ako. Pagpunta ko dito, mag-iingat ako para hindi ako makita ng mga kamag-anak ko. Parang patago-tago. Naglalakad lang siya. Tinuro sa akin ng isang pastor, yan, what's that girl? Every Sunday, nandito yan sa church. Kung anong oras ang sinabi niya sa parents niya na uuwi, talagang uuwi siya. Hindi siya mag-extend ng time doon sa church. Pagkatapos ng gawain sa church, uy, talaga, naglalakad lang. Nakita ko, naglalakad lang eh. Sabi ng pastor, that's a real, genuine disciple of Jesus Christ. Tinalikuran yung panampalataya, pero sinunod niya ang Diyos kasi una niyang minahal ang Diyos. Siguro mga 15 years old yung dalagitan na yan.
Maraming ganyan. Nung makilala si Kristo, talagang nagbago ang pagmamahal. Minahal niya ang Diyos. Una sa lahat, higit sa kanyang pamilya. Pero mahal din niya ang pamilya niya. So, love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. Love God above your family. Love God ahead of your provision and positions. People unworthy of the Lord Jesus Christ. Sabi sa verse 37, anyone who loves their father or mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves their son or daughter more than me is not worthy of me. Yan ang disciple of Jesus Christ. Mas mahal niya talaga ang Diyos higit kaysa kanyang pamilya. Pero mahal din niyang pamilya. Higit lang talaga ang Diyos sa kanyang pagmamahal. Okay, that's the third mark. Now we'll go to the fourth. He sacrifices his life for Jesus Christ. Dito yung word sacrifice. Verses 38 and 39. Verses 38 and 39. Whoever does not take up their cross and follow me is not worthy of me. Whoever finds their life will lose it. And whoever loses their life for my sake will find it. Okay. What a life of sacrifice means. Kasi dalawang pinakita sa verse 38. Whoever does not take up their cross, yun ang una. Pangalawa, follow me, is not worthy of me. Sa Bible, pag binanggit yung cross, isang ibig sabihin talaga yan, crucifixion. Chinik ko sa aking Bible, basta pag nag-appear yung cross, crucifixion talaga. Or death and dying. Handa ka bang mamatay? Yun bang ibig sabihin dyan? A disciple is willing to die for Jesus. Yun ang totoo, ha? Disciple. Number two, a disciple is ready to die for Jesus. And a disciple is joyful to die for Jesus. Kaya, bear your cross. That means, ready ka bang mamatay? It's up to you. Mga kapwa manggagawa sa ubusan ng Diyos. Ang buhay sa loob ng bahay, hindi rin masabing secured ka na eh. Kasi anytime may mangyari. Kung ikaw naman inutusan ng Diyos na lumabas, pumunta sa ibang lugar, lalo na ang lugar ay delikado, kung ang Diyos ay kasama mo, wala kang dapat katakutan. Sa Book of Daniel, si Daniel mismo, no? Ano yung kanyang kasalanan? Prayer. Sabi ng bagong batas, sa loob ng 1 buwan, walang mananalangin sa ibang Diyos. Maliban sa Diyos nila. Sabi ni Daniel, ay hindi naman pwede yan. Kaya tuloy siya sa panalangin 3 times a day. Nakitaan ng ebidensya ng nalangin siya. Nahuli siya. Nung tinanong, hindi naman siya nag-deny. Nanalangin ka ba? Opo, that's my practice. I'm praying to my God 3 times a day. Dahil inamin niya, guilty siya. Nalabag yung batas. Yung batas na illegal sa Diyos. O tinapon siya sa kulungan ng mga leon, di ba? What happened to him? For the first time, nakapagpahinga si Daniel. Dahil doon sa palasyo, dami niyang trabaho. 12 hours or more sa isang araw. Doon sa kulungan ng mga leon, pahingang-pahinga siya eh. Sino kasama niya doon? Mga anghel ng Diyos. Sabi ng mga anghel, oy, mga ferocious lions, behave kayo ha, meron tayong bisita na darating. Nung hinulog si Daniel doon, behave nga yung mga lions. Walang kumagat sa kanya. In fact, yung gabi na nakatulog siya. Si Daniel, kasama ang mga lions, nakatulog. Yung hari doon sa palasyo, hindi nakatulog. Di ba baligtad? Pag ang Diyos ay kasama mo, sigurado buhay mo. Kaya take up your cross. Yung tatlong kaibigan ni Daniel. Di ba? Sabi ng King Nebuchadnezzar, tapos na yung estatwa. Kinabukasan, pag tumunog, lahat dadapa. Sign of worship. Yun ang kanyang 3 friends. Dumapa ba? Hindi.
Ba't naman dadapa kami dyan? Hindi naman yun Diyos. Diyos lang ang pwedeng sambahin. Nakunan sila ng evidence, totoo naman, binigyan ng second chance. Sabi na, hindi, kahit na ilang chances, hindi namin gagawin yan. Kasi Diyos lang ang pwedeng sambahin. Anong penalty? Sinulog sa pugon, di ba? Yung paggawaan ng hot pandesal. Ininit pa 7 times. 3 ang tinapon, nung sinilip, 4 ang nakita. Yun ang pre-incarnate existence of Jesus Christ. Si Jesus Christ nagpakita sa Old Testament. Ang tawag niyan ay theophany. Kaya hindi sila nasunog. Ang nasunog lang yung mga tali. Tinalian sila para hindi makatakbo, tapos pinaso. Kaya dito, makita natin na ang life of sacrifice. Ang sinabi ni Kristo, whoever does not take up their cross and follow me is not worthy of me. Cross means crucifixion. Ganyan ang buhay ng Kristiyano talaga. Ready lang tayo. Anywhere yan. Okay. Dito sa outline, nilagay ko, you follow Jesus. Kasi ang first, take up your cross, then follow Jesus. You follow Jesus because He is the source of your physical life. Letter B, you follow Jesus because He is the security of your eternal life. The letter C, you follow Jesus because He is the surety of your abundant life. Ba't matakot tayo? Kaya tayaan natin ang ating buhay. Take up your cross and follow Jesus. Yung verse 39 naman, contrast ng dalawang klaseng buhay. Verse 39, whoever finds their life will lose it. And whoever loses their life for my sake will find it. Kaya dalawang opposite siya, contrast. Yung una ay selfish life. Bakit selfish? Whoever finds their life will lose it. Lagi siyang concerned sa kanyang buhay. A selfish person will surely lose his life. Why? Because he is always looking for protection. Because he is always hiding from harm. Kanya laging maprotektahan siya. Pag medyo mapanganib, lumayo. And because he is always volunteering last. Ito yung oring tao na takot mamatay. Makasarili. Ang hinanap ay protection, lumayo sa harm, at pag nag-volunteer, laging huli. Yun ang selfish life. Ako muna. Buhay ko muna ang mahalaga. On the other hand, second part of verse 39, whoever loses their life for my sake will find it. Pag tinaya mo na yung buhay mo, because of Jesus Christ, taya mo na yung buhay mo. Bahala si Kristo dyan. Sa ating outline, ito nakalagay. A selfless person, yung una, selfish. Pangalawa, selfless. Hindi sarili ang nauna. So, he is a selfless person. A selfless person steadfastly stakes his life for Jesus. 1, he will not deny Jesus even in fierce persecution. 2, he will not abandon Jesus even in fiery temptations and trials. 3, he will not stop growing in his relationship with Jesus. Kaya pinakita yung selfish life at saka selfless life. Ang disciple ni Jesus Christ, he sacrifices his life for Jesus Christ. Kaya ang disciple is Christ-centered, Christ-conscious, Christ-driven ang kanyang buhay. So meron tayong 4. The 5th and the last, he expects rewards from the master. Kaya yung 40 hanggang 42 ang pinag-usapan reward. May 3 klaseng rewards na banggit dyan. Pero starting with verse 40, anyone who welcomes you, anyone who welcomes you, yung you dyan ay ikaw, a disciple of Jesus Christ. Anyone who welcomes you, welcomes me. Bakit? Ang disciple ay
He is representing Jesus Christ. Kaya sa ating buhay, ano tayo talaga, yung lantad. Lantad tayo eh. Kasi wherever we go, we represent Jesus Christ. At ang sabi ng Bible, anyone who welcomes you, welcomes me. Pag pinapasok ka sa bahay, pinapasok din nila si Jesus Christ. Meron akong comment dito, no? Paminsan kasi, yung mga Kristiyano, yung pag hindi maganda yung lugar, nagko-comment sila. Di ba? Pumasok sa bahay, daming kalat. Hindi pa nakapagwalis, nagko-komento sila. Mga kapatid, don't say that. Kasi guest tayo sa bahay. Wala tayong sasabihing negatibo sa kanila. Wala. Pero siguro pag matagal na, pabalik-balik ka na dyan, ibang usapan na yon. Lalo sa Bible study. Noong tayo ay nasa grade school pa, doon sa ating classrooms, may nakalagay, cleanliness is next to godliness. Diba may nakalagay sa isang hilera? Cleanliness is next to godliness. Hindi ako agree dyan. Cleanliness is godliness. Cleanliness is godliness. Habang tumatagal ang pag-uusap nyo, lalo pag may Bible study na, mapansin nyo na, gumaganda na ang bahay, naging malinis na, may dekorasyon pa. And then ikaw naman, sa primero, wala kang puna because you are representing Jesus Christ. Yung pamilya naman, pag pinatuloy ka, pinatuloy din lang si Jesus Christ. Hindi lang si Jesus Christ, yung God the Father din. I'd like to read verse 40 again. Anyone who welcomes you, welcomes me, Jesus Christ. And anyone who welcomes me, welcomes the one who sent me. Diba? Yun ang God the Father. Kaya pag ang Kristiyano nasa loob na ng tahanan, tatlo sila. God the Father, the Lord Jesus Christ, plus yung presence ng Holy Spirit. Kaya bago tayo umalis sa bahay, mag-release tayo ng yung mag-pronounce tayo sa kanila ng shalom or peace. And then charis means grace. Shalom and charis. Normally, ang ating iniwan, God bless you po. God bless you. Dagdagan na natin ng shalom para maging mapayapa yung bahay. Charis para i-bless ng Diyos yung pamilya. Now, yung 3 rewards na binanggit sa verse 41, dalawa. Verse 41, whoever welcomes a prophet as a prophet will receive a prophet's reward. Palitan natin yan. Pastor or Christian worker. Whoever welcomes a pastor or a Christian worker will receive a pastor's reward. Di ba karanasan natin yan? Yung mga taong nakakausap natin. Noong nag-negotiate na kami sa yung aming house anak doon sa San Pablo City. Ang may-ari kasi Chinese. Ang unang nakausap, yung aking son-in-law at saka yung anak kong babae. Kausap sila. Noong dumating ako doon, dinala ako, nag-usap din kami. Ano siya? Talagang may sinasabi. Hindi naman ako nagmamadilong kanap, napahaba ang kwentuhan namin. And then, a few weeks later, bumalik yung anak ko at sinabi sa anak ko, "Uy, Joyce, iba ang nakita ko sa daddy mo, ha? Iba pakiramdam ko." Sana bumalik siya uli. Ang ibig sabihin, may impression eh. Di ba ito yung sinabi? Whoever welcomes a prophet as a prophet will receive a prophet's reward. And then yung pangalawa, whoever welcomes a righteous person as a righteous person will receive a righteous person's reward. Yung righteous person dito, hindi to prophet, hindi pastor, Christian. In one word, Christian siya. At winelcome siya sa bahay as a righteous person. Yung nag-welcome sa iyo,
tatanggap din sila ng reward, a righteous person's reward. Kaya ako pinag-pray ko talaga yung mga pamilya. Noong linggo after our worship, kami yung blessing sa isang bagong negosyo. Kaya yung ibang mga miyembro kasi nahirapan dahil sa pandemya. Ngayon maglunsad na silang negosyo. So kailangang ipag-pray sila na umunlad ang kanilang negosyo. Next week naman, dito sa Commonwealth Quezon City, kaninang umaga ko lang natanggap, bagong business din, maliit lang na business, umpisa lang, at ako in-invite na mag-bless doon. Normally, ang ginagamit kong passage is James chapter 4 verse 13. Maganda yung James 4:13 kasi nakalagay dyan yung God's will ang mag-put up ng negosyo. Kasi nakalagay yung do business and receive profits. Do business and receive profits. Sa Tagalog ay mangalakal ka at kumita ng malaki. Tingnan niyo sa Tagalog po, nandoon yung kumita ng malaki. So bago kami nag-pray, in-explain ko. Natuwa naman sila. Pagkatapos ay prayer kami, prayer. Ibig sabihin, parang on the basis of the word of God, pwede silang umunlad. So ang ating presence sa lugar, makakatulong sa pamilya. Kaya bago ka umalis, sasabihin, balik ka uli sarap kang kausap, may natutunan kami, o yan, very good. So, merong prophet's reward, merong righteous man's reward. Yung pinakahuli, maganda to, bata, sa verse 42, and anyone gives even a cup of cold water to one of these little ones, who is my disciple? Nandito yung word disciple Ang bata pala pwedeng i-disciple. Nag-pray si Pastor Joel. Verse 42. Verse 42. And if anyone gives even a cup of cold water to one of these little ones, who is my disciple? Kaya dito sa ating outline, sinama ko na ang bata, yung katangian ng bata sa Matthew 28, children are humble. Kaya madali talagang masave ang bata. Humble sila Verses 3 to 5. And then sa verse 6, children are trustful. They have the ability to believe and receive Jesus Christ. And then sa verse 42, children can be discipled. Kaya binanggit dito sa verse 42, anyone gives even a cup of cold water to one of these little ones, who is my disciple? Kaya ang bata pwedeng i-disciple. That's what the Bible says. So hindi lang evangelism, hindi lang nurture, kung hindi turuan sila ng genuine discipleship. Now, ang binanggit dito, nagbigay ka ng cup of cold water. Cup of cold water. Pero nung binigay mo, nilakipan mo in Jesus' name. And if anyone gives even a cup of cold water to one of these little ones, who is my disciple, truly I tell you, that person will certainly not lose their reward. Pero cup of cold water, sa Pasita Complex, diyan sa San Pedro Laguna, matagal kami nakatira diyan So nag-start ako ng church sa kabilang subdivision, yung Macaria Village. Matagal din panahon. Ang contact namin doon, mga high school students. Nung mag-worship na sa lugar na yan, ang harap nilang ginamit na yung worship center Every time na matapos ang worship, merong
third year high school student na nag-o-offer sa akin ng hot milk. Hot milk. Noong na-preach ko ito, cup of cold water, tinanong niya ako after the worship, siya, Pastor, may reward ba ako? Ang binibigay ko sa iyo ay cup of hot milk, hindi cold water. Sabi ko sa kanya, kung bibigyan mo ako ng cup of cold water, sila na yung ano ko, lalamunan ko, hindi na ako makapagsalita. Kaya tama yung ginawa mo. Cup of hot milk. Sabi niya, ay may reward na pala ako sa pagbibigay. Okay. Yung dalagita na yan, nakapagtapos ng nursing in the Philippines. And then pumunta sa Spain. Yung pamilya nila ang nag-invite sa akin na pumunta ako sa Spain. Okay. Ano ang trabaho nila ngayon? Maganda. Nakapag-asawa na rin siya at marami silang magkakamag-anak doon. Kaya pasalamat nga sila na naging Christian dito sa Philippines. Naging totoo yung cup of hot milk. Ito ba literal? Anyone gives even a cup of cold water to one of these little ones, who is my disciple, truly I tell you, that person will certainly not lose their reward. Meron kaming another example. Nung nakatira kami sa San Pedro, merong nanghiram sa amin ng maliit lang naman, 5,000 pesos. Kasi may naggamit siyang iba, wala siyang pambayad. Nanghiram sa amin. Pinahiram naman namin. Ang pangako, after 1 month, magbayad. Ikaso hindi nakabayad eh. So ang taong may utang, magtatago yan. So kinontak namin, huwag ka nang tago. Yung 5,000, bigay na sa inyo yan. Kasi alam namin yung kalagayan nyo. Kaya sa inyo na yan. Pasalamat talaga sila. And then, pinag-pray ko na makapunta sila sa ibang bansa. Ang una yung tatay, napunta sa London, sunod yung nanay, tapos yung mga anak. Kaya 5 years ago, napunta ko ng Northern Ireland, duman ako sa London. Nandun sa kanilang lugar. Ano na sila, citizens na doon. Kaya lagi kaming inanyahan doon. Kaya, biro mo, yung 5,000 na utang, pinatawad namin, parang bigay na sa kanila. Noong maganda ng kalagayan na doon, sila naman ang nagbibigay sa amin ng 5,000 a month. Simula noon, biro mo, pero sila naman ang nangutang noon. Kasi ang paniwala nila, pag ang pastor ang uutangan, hindi yan magkukwento. Hindi ka i-chismis. Kung kapitbahay utangan, ikwento ka eh. So yun nga ang nangyari. Kaya silent talaga kami. At sila namin, huwag nang isipin yun. Malit lang naman siya. Pero alam niyo, nung maganda ng kalagayan, nagbibigay, hindi sa akin sa wife ko at sa anak kong babae na missionary. 5,000 a month. Ilang years na? Matagal-tagal na rin. Diba? Nabawi ka na eh. Kaya pag talagang magbigay ka, hindi naman kami nagpautang. Nangutang lang talaga sila. Pero maganda, bawi talaga. Ngayon, yung verse 42, a cup of cold water, gawin nating literal yan. Ito talaga nangyari sa Amerika. Totoo. Ito ay kininto sa buhay ni isang medical doctor. Sa Amerika kasi pag ikaw bago ka makagraduate, mayroong rural service. Dito rin sa atin, dapat mayroon kang rural service. So yung graduating student ng medical school, he's a Christian. Pero isang umaga, pagising niya, na late siya, takbo agad sa kotse, papunta sa assignment, nadala niya yung kanyang baon, pero walang tubig nadala. Sa Amerika kasi, ang sila, highly individualized. Hindi sila nang hihiram, hindi nang hihingi, nahihiya sila eh. Itong medical student ito, kakain siya, walang tubig. Rural area, magkakalayo yung mga bahay. Kaya napilitan siyang kumatok sa isang bahay. At habang nasa labas siya, humingi na agad, sabi niya, Ining, kasi 15-year-old yung kanyang kausap eh. Sabi niya, nandito ako kasi gusto kong manghingi ng tubig. Mayroon akong pagkain, wala naman akong tubig. Sabi ng dalagita,
Tuloy ho kayo, tuloy. Pinatuloy sa bahay. At noong nakatuloy na siya, sabi niya, Phil Atoma, diyan ka muna habang kukuha ko ng tubig. Ang ginawa ng dalagita, naghanap siya ng basong first class. Kasi di ba sa bahay mayroong mga baso na ginagamit lagi. Ang hinanap niya yung basong bihira gamitin na maganda. Pinugasan niya, tapos pinunasan, tapos nilagyan ng tubig. Noong may tubig na, nilapitan na yung medical surgeon. Mama, ito na po yung tubig. Binibigay ko sa iyo in Jesus' name. Nagulat yung doktor. Sabi niya, Christian ka? Sabi niya, yes. I'm a Christian. Sabi ng doktor, Christian din ako. Kaya nag-fellowship sila around the table. Sabi ng graduating student na, share tayo sa pagkain. Tubig. Kwentuhan sila. And then, nung umalis na ang doctoral student, kinuha niya yung name at saka yung address. Okay, ito nangyari. Nagkita silang muli 20 years later. Saan sila nagkita? Doon sa hospital. Ang pangalan niya, Howard Keeley. Dr. Howard Keeley. Si Dr. Howard Keeley that time, siya na ang medical director ng hospital. Lahat ng pasyente na hindi makabayad, mayroong promissory note. Dadaan sa kanyang opisina. So isang araw, kasi makapal yung mga papel, tinignan niya, yung unang tingin niya, yung papel, naalaala niya yung pangalan. Nagkita sila 20 years ago, pero that morning, parang kahapon lang, yung pangalan. Tingnan niya yung address, di same address. Tapos edad, 35 years old na kasi 15 years old siya noon eh. Sabi niya, the same person. Okay. Para matyak, pinuntahan yung room. Nung pumasok siya sa room, tulog yung babae. Tingnan niya yung mukha. Oo, siya nga, siya. Pagbalik niya sa office niya, pinirmahan. Kasi ang halaga ng surgery is $50,000. Okay. Alam niyo, pinirmahan ng doktor. Ito ang pirma ng doktor. $50,000 paid by a glass of water. Paid by a glass of water. Very good, di ba? Pero 20 years ago, nangingi siya ng tubig. Binigyan siya in Jesus' name. Ngayon, ang babae naman ang inoperahan, walang pambayad. Pero, paid by a glass of water. Hindi lang natin yung mga ginagawa natin ngayon sa mundo. Ang magandang tulungan yung hindi makaganti. Yung talagang pagtulong natin, parang wala na. Kaya literal, ang verse 42, if anyone gives even a cup of cold water to one of these little ones who is my disciple, truly I tell you, that person will certainly not lose his reward. Talagang i-reward ka. So mga kapatid, ito yung ating first lesson, marks of genuine disciples of Jesus Christ. Ang first mark is, he is not afraid of anybody or any situation. 2, he acknowledges Jesus Christ on earth now. 3, he loves the Lord Jesus Christ first above his family. Number 4, he sacrifices his life for Jesus Christ. And number 5, he expects rewards from the Master. So God bless sa ating lahat, sa kanyang mga salita. Next week, Luke chapter 9 and Luke chapter 14, ang ating lesson. So 2 lessons next week, and then the following week, 2 lessons in ulit. Para all in all, 5 lessons tayo sa genuine discipleship. Okay, pwede na tayo magtanungan ngayon kung meron kayong mga itatanong. Pwede bang thumbs up dyan? Ayan. Thumbs up. Ayan. Salamat Thank you, po. Pastor Joel, sa inyong pagtuturo. Ayan. Okay, so Pastor Joel, doon sa verse 32, ang sabi doon na those who acknowledge me, I will acknowledge in front of the Father. Possible din po ba na ano yan? Na hindi lang pagdating ng pagpunta mo sa heaven, while you are doing that, ay ina-acknowledge ka na
ng Panginoong Hesus sa harapan ng Ama. Exactly, yun talaga ang gagawin. Kasi mula sa planet Earth, angels, dadalhin ka sa kalangitan. Ihatid ka kay Jesus Christ. Si Jesus Christ naman ang maghatid sa iyo sa God the Father. Pero I mean Pastor Joel, yung ano po, habang ginagawa mo, ina-acknowledge mo sa mga tao si Kristo, nangangaral ka. So sa heaven, ina-acknowledge ka na ng Panginoong Hesus. Possible ba yon? Hindi lang Yes. future kung hindi ongoing. Pwede, oo, pwede. Pero yung pagpunta lang doon in person, parang glorious entrance. Oo. Merong acknowledgement. Okay. Kaya maganda ituro sa mga Kristiyano, no, na talagang dapat masalita sila, ipakilala si Kristo sa ibang tao. Ang tawag ko diyan, Pastor, pag tinuturo ko, evangelismis. Pastor, pakiulit nga yung word. Ang tawag ko, evangelismis. Evangelist. Kasi mga ibang member ko, mga chismosa dati. So sabi ko, dati nagchichismis kayo ng ibang tao. Ngayon, so mag-evangelismis na kayo. Tama. Basta sa lahat ng kwentuhan, huwag kalimutan si Jesus Christ. Okay, kung may tanong, pakitaas po ang inyong i-thumbs up lang po. Ayan. I-click nyo lang dyan at Basta Joel, may meron bang tanong tanong? lang po ako. Okay, sakay na sige, ba yan? sige. Sige po. Okay, Hello. Bayani, sige. Yung mga mahihiyain po bang mag-witness kay Christ, may connection po ba yan sa hindi pa sila nabaptize ng Holy Spirit? Okay. Meron talagang taong mahiyain, ano? Kasi ang pamilya nila tahimik, type. Hindi pala salita. Kaya nung lumaki talagang mahiyain. Now, yung pagiging mahiyain, makukonquer naman yun. Kasi binigyan tayo ng Diyos, hindi espiritu ng kaduwagan. Okay. Tingnan nyo yung 2 Timothy. Sa Timothy tayo 1 verse 7. Yung He has given us not the spirit of timidity. Tama. 2 Timothy 1 verse 7. 2 Timothy chapter 1 verse 7. Okay, sa NIV ito ang sinabi. For the Spirit God give us does not make us timid or mahiyain, but gives us power, love, and self-discipline. So sa pagiging masalita, ang Spirit of God gumagawa sa iyo. Kaya malinaw ang verse 7 For the Spirit God give us that does not make us timid. Kaya ang Holy Spirit pa rin talaga ang gumagawa. Parang karugtong din doon sa Acts 1:8, When the Holy Spirit shall come upon you, you will receive power and you will be my witnesses. Kaya recognition and submission to the Holy Spirit. Ang telling others about Jesus Christ naman should be done in the power and guidance of the Holy Spirit. Kaya talaga nagpapatulong tayo. Para makungkir yung pagiging mahiyain, laging gagawin. Ako naman, pag may bago akong kasama, katulad yung nung mag-chaplain ako sa Lamoyan Corporation, yung Happy Toothpaste, 2 engineers dyan na-save. Nung ma-save sila, nag-resign sa company, nag-seminary. So nakatapos na sila, nasa mission field na. Pero ang ginawa ko, pagkalinggo, sinasama ko sila. Trabaho na Monday to Saturday. Pagkalinggo, sinasama ko sila. Pag nag-handle ako ng Bible study, isisingit-singit ko sila. Yung papagsalitain ko pa unti-unti. Primero, opening prayer,
Sa sunod, closing prayer. Sa sunod ay mag-explain ng isang verse. Okay. Oh, noong gumaling na sila, nag-isip na maging pastor na rin. Praise the Lord. Mga pastor na sila ngayon. Nawala yung pagiging mahiyain. Parang isubo mo sila sa gawain paunti-unti. Hindi lang ikaw lahat nagsasalita. And then, paano ka mag-witness? Ma-observe nila yon. Nag-chaplain din ako sa PGH sa isang foundation for 1 year. Yung taong naturuan ko, sumama sa akin sa field, siyang pinalit ko. Kasi hindi pwede ng schedule ko. 1 year lang ako doon. Siyang pumalit sa akin. Kaya kung ano yung natutunan niya sa field, nung magkasama kami, ginawa niya doon sa PGH. Parang exposure lang talaga. At saka yung mag-observe sa iyo. Sa ating training, yung with him principle, do it simply, yung kaya nilang gawin. Simpleng paraan lang. So, isipin na kaya ko rin yan. Kaya bibigyan ng pagkataon sila. Pero lahat yan Holy Spirit ang nag-maneuver. Ulitin ko yung 2 Timothy 1:7. For the Spirit God give us does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline. Kaya tama ka, Pastor Bayani. Ang Holy Spirit talaga ang gagawa sa iyo. Pero laki pa naman ng exposure sa ministry. Okay, next question. Meron ba? Ako, Pastor. Sige pa, Pastor Serge. Pastor Yeah, Joel, Pastor Serge, please. Pastor Joel, okay lang po ba yung pagka may nakakausap pa ako dito na yung mga nagtitinda ng gulay, ganyan. Mga nagtitinda ng pandesal. Meron ako isang nagtitinda ng gulay na yun nga, tinanong ko siya kung kumusta ang relasyon niya kay God. At sabi niya, okay naman, nananalangin siya. Tapos tinanong ko na, ikaw ba meron ng buhay na walang hanggan? Dahil alam naman natin na ang tao merong kamatayan. Ganun. Hindi po ba nakaka-open yun o na para tanong na ganun? Una, depende rin sa tao, yung nakausap mo. Kaya dito maging sensitive talaga tayo. Sensitive sa leading ng Holy Spirit and sensitive na ma-understand yung tao. Kasi mayroong mga taong maramdamin, di ba? Mayroon namang taong grateful. Yung iba naman sabihin, ay Pastor, salamat na concern ka sa buhay ko, nabanggit mo yung kamatayan, inihanda mo ako. Mayroong mga taong ganyan, pinasalamatan ka. Kaya follow up mo na lang. May maganda reaction niya, yung very positive. Kaya follow up na lang. Anong malay mo, magkaroon ng Bible study sa loob ng tahanan niya. Kaya case-to-case basis ito eh. Hindi pwede sabihin ng Christian worker na, naku, alam ko na yan, kabisado ko na yan. No? Holy Spirit pa rin ang mag-maneuver. Bibigyan tayo ng sensitivity para maunawaan natin sila at magsalita tayo, akma doon sa kanila. Na huwag silang matisod sa mga sinasabi natin. Pastor Serge, ikaw ang nagtanong last week tungkol sa yung hindi alam ni Jesus Christ yung kailan siya magbabalik, Ikaw ba yun? Ay, hindi ako, Pastor. Okay. Yung last week, matandaan ko yung question na yun na merong hindi alam si Kristo, yung pagbabalik niya maliban sa Yung Pastor, yung Matthew 24. o kasi nung nasa earth si Jesus Christ, kumbaga, bilang tao, hindi niya alam. Pero bilang Diyos, alam niya. Okay. Sige, Pastor Sed. Ang Bible mo ba dyan na gamit ay Tagalog? Hindi po, King James. Okay, King James. Oo. Pastor Sed, pakibasa nga. Wala doon yung hindi nabanggit si Jesus Christ dyan. King James at saka New King James. Anong Verse 36. Matthew 24, verse 36. Matthew 24. Yung merong Tagalog Bible dyan na after kay Pastor Serge,
tingnan nyo sa Tagalog Bible yung Matthew 24 verse 36. Kasi merong open and close parenthesis. Ipaliwanag ko yan. Okay, Pastor Serge, pakibasa sa English Bible mo, King James. Matthew 24 verse 36. But of that Yes. day and hour no one knows. No, not even the angels of heaven, but my Father only. Okay, hindi binanggit yung anak, ano? Hindi binanggit. O hindi binanggit. Okay, King James, New King James, English Standard Version, hindi binanggit yung Son of God. Pero binanggit dito sa NIV. Sa Tagalog Bible, chinik ko, binanggit din. Pero merong open and close parenthesis. Alam niyo yung ibig sabihin niyan? Kasi basahin ko sa NIV, ha? But about that day or hour, no one knows, not even the angels, nor the Son. Patas merong letter F. Sa footnote nakalagay, some manuscripts do not have, nor the Son. Yung anong mga manuscriptions, yun ang Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus. Yung mga early manuscripts, wala yung nor of the Son. Kaya tama yung King James, hindi binanggit yung Son of God. Doon naman sa Tagalog Bible, nasa open and close parenthesis siya. Nang ibig sabihin, hindi kasama sa original writings. Kaya yung verse na yan, hindi proof yan na may mga hindi alam ni Kristo ang kanyang pagbabalik. Pero ginagamit yan ng Jehovah's Witness. Kaya para sa kanila si Kristo, maliit na Diyos. Tagalog Bible. Sige, pakibasa pa sa Nakalagay dito ang anak eh. Oo. Ngunit tungkol sa araw at oras na yon ay walang nakakalam kahit ang manghel sa langit. Tapos in closing parenthesis, o maging ang anak man. Ang ama lang ang nakakaalam nito. Okay. Sabi sabihin, hindi alam ni Jesus Christ din bilang tao. Okay, yung close and open and close parenthesis, tingnan mo sa baba. Sa baba ng Bible mo, may explanation. Wala yan sa original. Ganon. Di ba nakalagay? Diyan sa footnote sa baba. O sa footnotes, nakalagay sa ibang manuskripto, hindi nakasulat ang mga salitang ito. Ayan, tama. Yung tumukoy kay Jesus Christ. Ibig sabihin, sa original writings, wala yon. Wala. Wala. Oo. Paano, dinagdag na lang, ganon? Dinagdag, oo. Basta sa buong Bible, makita niyo na mayroong open and close parenthesis, dagdag yan. Ang purpose naman ng pagkasulat niyan ay to add explanation to the preceding word. Pero ay To add believe na alam din ni explanation. Jesus Christ yun. Alam. Hindi na nga niya kasi sinabi. God siya eh, alam niya eh. Kaya nga. Okay, nais kong magpaliwanag dagdag ha. Familiar kayo sa Dead Sea Scrolls, di ba? Dead Sea Scrolls. Yung scrolls nung na nakita 1947. Oh yes. Okay. Alam niyo, nakita ko rin yan sa Museum of the Scripture sa Jerusalem. Yung, kasi ano yan, yung Book of Isaiah, kompleto talaga. Yung Book of Isaiah. Ang pagkasulat, from right to left. From right to left. Parang Tama Chinese. parang Chinese. Tama yung mga scholars. Ang original Bible, walang punctuation marks. Walang period, walang comma, walang verse division, walang chapter division. Basta dire-diretso lang siya. Yung chapter division, yung verse division, Mami. ano yan? For convenience sa tao. Para madaling maalaala ng tao. Kaya dinivide into chapters, into verses. Ang problema lang, maraming passages of the Bible na hindi tama ang pagkaputol. At saka nilalagyan ng mga punctuation marks. Pero originally wala. Kasi nakita ko doon sa Jerusalem ang original. Walang open and close parenthesis, wala. Yung open and close parenthesis naman, sabi ng mga scholars, dinagdag daw yon to add explanation to
to the preceding words or statements para maunawaan. Yun nga lang, lalo pang napasama, no? Kasi sa kaso dito, parang si Kristo na idamay na hindi niya alam yung kanyang pagbabalik, which is wrong. Alam ni Kristo kung kailan siya magbabalik. So yun lang ang added explanation. Meron pa kayong ibang tanong? Pastor Dan, meron pa bang iba? Pass. Si Grace. Dapat si Grace magtanong yung lesson niya ang ating pinag-aralan. Pastor Joel, Yes. Pastor Carlos, go ahead. nabanggit niyo po kasi si Paul na membro ng Sanhedrin Yes. at siya kailangan may asawa. Oh, yes. May Ang anak Sanhedrin, ha? po, Wala ning may anak po Okay. ba si Paul? walang May anak- binanggit eh. Kung tungkol sa meron ba siyang anak o mga anak, sa history walang sinabi. Walang sinabi ang Bible, wala rin sinabi ang history. So nangulugan na si Apostle Paul kasi noong siya ay ang pangalan ay Saul, 'di ba? Lawyer siya, top-notch lawyer sa panahon nila eh. Kaya nga siya yung original James Bond, meron siyang authority to kill. 'Di ba nung pupunta sa Damascus? On the way to Damascus, he met Jesus Christ. Pupunta siya sa Damascus, meron siyang papers authorizing him to kill. Kaya parang si James Bond eh. Militant talaga siya, radical militant. At saka religious bigot. During that time, walang sinabi ang Bible ha. Kaya pinapalagay natin na may asawa siya kasi hindi ka pwede maging member ng Sanhedrin na wala kang pamilya, wala kang asawa. Hindi sinabing may anak ka, dapat may asawa, married ka. And then dahil nabanggit niya na tularan niyo ako, malayang gumagawa, nung siya Kristiyano na. Parang pag binasa natin, parang wala siyang asawa, no? Ang tinukoy niya ay, kung gusto niyo ng mahabang panahon ng paglilingkod sa Diyos, tularan niyo ako. Parang ano siya, malayang gumalaw, kumilos para sa gawain ng Diyos. In other words, hindi na siya nag-asawa muli. So originally may asawa siya, namatay yung wife, pagkatapos hindi na siya nag-asawa muli. Dahil kung single siya for life, hindi siya maging member ng Sanhedrin. Sir, So, another may- tanong. Okay, sige. Tanong ni Grace. Grace, sige, Ano Grace. po ang ibig sabihin Thank you po, ng... Pastor. Opo. Ano po ang ibig sabihin ng Luke 12 verse 51 to 53 when it comes to division sa family? Okay, di ba kanina na ipaliwanag na yan? Oo. Yung ang Luke chapter 12, anong verse yung sinabi ni Grace? 51 to 53. 51 to 53. Okay. Do you think I came to bring peace on earth? No, I tell you. But division. Sa kanina nabanggit din yan, di ba? Sa Matthew chapter 10. Ang dala niya sword. Hindi peace, kundi sword. Ang tinukoy dito, kung ang anak ay Kristiyano at ang tatay ay hindi Kristiyano, magkaroon ng problema. Lalo na pag ang tatay ay leader ng isang church na tawagin natin kulto. So yung anak naging Kristiyano, tamang panampalataya. Yung tatay ay hindi tamang panampalataya. So conflict na sila ngayon. Sana ang tatay considerate, ang anak din considerate para kahit na magkaibang panampalataya, walang gulo sa pamilya. Pero nagkagulo lang, one reason is yung religion. Sa atin naman, it's your relationship with Jesus Christ. So Grace, itong chapter 12, verse 51, kapareho yan sa Matthew chapter 10. Nandito ba si Grace kanina nung in-explain ko yan? Mukhang late, Pastor. Late pumasok. Late siya. Nandyan si Grace ngayon. Opo. Okay. Grace, yung tanong mo sa Luke 12:51.
Do you think I came to bring peace on earth? No. I tell you, but division. Pag i-compare natin sa Luke chapter 10, Matthew chapter 10. Okay, ito Chris Matthew chapter 10 verses 34 to 37. Matthew 10, 34 to 37. Do not suppose that I have come to bring peace to the earth. I did not come to bring peace, but a sword. For I have come to turn a man against his father, a daughter against her mother, a daughter-in-law against her mother-in-law. A man's enemies will be the members of his own household. 37. Anyone who loves their father or mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves their son or daughter more than me is not worthy of me. Okay, Grace, gusto mo ng mas mabigat pa dyan? Tingnan nyo yung Luke chapter 14. Listen natin to next week pero unahan ko lang kayo. Next week, listen natin to. Luke chapter 14, verse 26. Mas mabigat ito. 26. If anyone comes to me and does not hate father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, even their own life, such a person cannot be my disciple. Oh, mas mabigat ano? Hindi ko na-explain yan. Next week na lang. Alam niyo yung salitang you cannot be my disciple. 3 times binanggit yan. Sa Luke chapter 14. And then isa pa sa next week, Luke chapter 9. Pag-aralan din natin kasi magkarugtong. Mas mabigat. Kung ang Matthew 10 ay mabigat, mas mabigat itong Luke 14 at saka Luke chapter 9. Kaya ako, convinced ako, hindi lahat ng Kristiyano ay disciples of Jesus Christ. Yung disciple ni Jesus Christ, seryoso talaga sila na sumunod kay Kristo. Okay, mayroon bang additional question? Meron tayong outline pinadala ko kay Pastor Dan. Humingi lang kayo sa kanya para kompleto yung inyong... Nadala ko na po, Pastor, sa kanila, nasa chat group. Yan. Okay, visit nyo ulit yung chat group, nandun po yung materials. Oo, sige, mabuti At naman. lahat po ng lecture ni Pastor Joel ay nasa YouTube. So, ipinasa po ni Pastor Tarog yun sa ating chat group. So, pwede nyo pong bisitahin. At pwede nyo rin i-review para ipalabas sa inyong mga miyembro para mapanood nila. And then kung gusto nyo gamitin sa mga Bible studies nyo, gamitin nyo. Huwag ninyong banggitin yung pangalan ko. Basta kung ano yung nandyan, kung gusto nyo dagdagan, kung gusto nyo bawasan, it's up to you kasi kayo naman magtuturo. Pati Pero as a illustration, reference, Pastor. pwede rin. Pati yung illustration. Pwede rin. Sige, kasi privilege kong makapagturo. Siyempre sa tagal ko naman sa mission field, kaya madali ko nang isulat. So noon, turo-turo lang. Pero ngayon talagang I have put them into writing. Po. Ako po ay impluwensya ni Pastor Joel, kaya makita kayo marami akong libro. Dahil nung 1993, pag nagsiseminar kami, minsan 5 ang libro niya nadala. At habang nagtuturo siya, pahinga. And then pag ako na nagturo, yung mga kasama namin, siya puro basa. Yan. Kami namamasyal, nagsiswimming sa dagat, siya nagbabasa. Kaya pag pumunta ka sa bahay ni Pastor Joel, ay puro puro libro. Yung pader niya ay puro bookshelves yun. Kaya ako po ay isang na-influensya rin ni Pastor Joel sa pagbabasa. Yan. Anyway, kung wala na pong mga tanong, so pwede bang thumbs up para kay Pastor Joel? Yan. For the Lord, for the Lord. Yan. Salamat din sa inyo. God bless sa lahat. Opo, see you ulit next Thank you very Thursday. much po. Thank you, Pastor Joel. Thank you po. Yeah, God bless sa inyo lahat. Thank you po. God God bless. bless. Thank you po. Yeah. Salamat sa inyo. Bye. See you sa lahat. Yes, see you sa sunod. Photo lang kami.